Abraham Kalman. So we are the Group 9 and I am Madid Nasefa. And I am Abdul Rafi GD Mapandit. And I am Abdurrahman Mayo. And I am Albari Samad. And Mr. Mayo will discuss the Japanese occupation. And let's start. Everyone, I am Abdurrahman Mayo. I'm the reporter of Group 9 and my topic is the Japanese occupation. The Japanese occupation of the Philippines occurred from December 8, 1941 to 1945 during World War II. The occupation began shortly after Japan's attack on Pearl Harbor, with Japanese forces invading the Philippines on December 8, 1941. Manila was occupied by Japanese troops on January 2, 1942. Final. Ang pagsimula ng Japanese occupation ay ng kasagsagan ng World War II noong December 8, 1941 to 1945. Pagkatapos ng pag-atake ng mga Hapon doon sa Pearl Harbor, isang military base ng US America. The US Philippine forces under General Douglas MacArthur initially resisted but ultimately surrendered on Bataan Peninsula in April 1942, leading to the infamous Bataan Death March, where thousands of captured soldiers died to harsh conditions. Ang Pilipinas at ang Amerika ay nagsanib puwersa laban sa mga Hapones, ngunit sila ay sumuko dahil ang puwersa ng mga Hapones ay masyadong malakas, at doon nagsimula ang infamous Bataan Death March, kung saan ang mga Pilipino na sundalo ay nahuli ng mga Hapones ay naglakad sa Bataan nang walang tubig, nang walang kain, hanggang sila ay mamatay. Next paragraph. Throughout the occupation, Philippine resistance forces conducted guerrilla warfare against the Japanese, controlling significant areas of the islands and causing substantial losses to the occupying forces. Nung panahon ng Japanese occupation, ang mga Pilipino ay ginamit ang guerrilla tactic, or kung saan ay sila ay nasa mga gubat at ginagawang itong advantage laban sa mga Hapones para sila ay makalaban sa mga Hapones. The Japanese occupation ended with liberation of the Philippines by Allied forces in 1945. Following intense battles that led to the eventual surrender of Japanese troops, the occupation left a lasting impact on the Philippines, shaping its post-war recovery and future relations with Japan and the United States. Ang gera laban sa mga Hapones ay nagwakas noong 1945 pagkatapos ng kanilang madugong laban sa Pilipinas. At ang mga paglalaban na nangyari dito sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Battle of Bataan, January to April 1942. Ikalawa, Battle of Corregidor noong May 1942. Ikatlo, guerrilla warfare noong 1942 hanggang sa 1945. Battle of Leyte Gulf, October 1944. At ang sumunod ay Battle of Manila, February to March 1945. At ang panguli ay Mindanao Campaign 1945. Tapos sikap man sa background of Pearl Harbor. Final. During the Japanese occupation of the Philippines, several significant battles and campaigns took place, shaping the course of the conflict. Number 1, Battle of Bataan, January to April 1942. This was one of the major engagements where US and Filipino forces made a stand against the Japanese invasion. After months of fierce fighting, the Allied forces were overwhelmed and forced to surrender, leading to the infamous Bataan Death March. Number 2, Battle of Corregidor, May 1942. Following the fall of Bataan, the last stronghold of American and Filipino forces were Corregidor Island.
After relentless bombardment, Japanese troops captured the island, marking a significant point in their occupation. Number 3. Guerrilla warfare, 1942 to 1945. Throughout the occupation, various guerrilla groups conducted operations against Japanese forces. This included numerous skirmishes and ambushes, significantly weakening Japanese control and morale. Number 4. Battle of Leyte Gulf, October 1944. This one of the largest naval battles in history and marked the beginning of the liberation of the Philippines. The Allied forces, primarily the U.S. Navy, engaged the Japanese fleet, leading to a decisive victory that paved the way for ground forces and land of Leyte. Number 5. The Battle of Manila, February-March 1945. A brutal battle that resulted in the liberation of the Philippines capital. The fighting was intense, leading to widespread destruction of the city and significant civilian casualties. Lastly, Mindanao Campaign, 1945. This campaign involved several battles aimed at liberating the southern Philippines, culminating in the defeat of Japanese forces in Mindanao. These are the few war happened at the Philippines during the Japanese occupation. Next, we will tackle about the background of Pearl Harbor. No. Background of Pearl Harbor. The background of Pearl Harbor is rooted in escalating tensions between the United States and Japan leading up to World War II. Ang background ng Pearl Harbor ay dito nagsimula ang World War II sa pagitan ng US, America and Japan. Pearl Harbor is a US naval base located in Hawaii, crucial for American military operation in the Pacific. It was home to the Pacific Fleet and served as a key logistical hub. Ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor ay parang pagdeklara ito ng war sa Amerika dahil ang Pearl Harbor ay isa sa mga military bases ng Amerika na pinaka-importante dahil nasa paligid nito ang Southeast Asia at malapit ito sa US America. On December 7, 1941, Japan launched a surprise aerial attack on Pearl Harbor. This involved hundreds of Japanese fighter planes targeting American naval vessels and airfields, resulting in significant destruction. The attack killed over 2,400 Americans and wounded around 1,000. It marked the pivotal moment leading the US to declare war on Japan the following day, thus entering World War II. Final. This event not only shifted the US stance from isolationism to active involvement in the war but also significantly altered the course of the conflict in the Pacific. Ang pag-atake ng Japanese forces ay nagdulot ng 2,400 na namatay at 1,000 na nasugatan ng mga Amerikano na sundalo. Ang pag-ataking ito ay nagbigay ng rason sa US America na simulan ang World War II at atakihin ang Japanese forces. Agrarian reform from Spanish regime to the present. Agrarian reform refers to a range of government initiatives aimed at redistributing agricultural land and improving the condition of rural populations. Ang agrarian reform, basically, ang explanation nito ay pag-distribute ng mga lupa at lalong-lalo na yung mga para sa mga agrikultura at pagbubuti ng mga lupa dito sa Pilipinas. Ito ay dito sa Pilipinas. Ito ang mga key aspects from agrarian reform. Land redistribution. The primary goal is to transfer land ownership from a small number of wealthy landowners to individual farmers or collective groups. This often involves breaking up large estates and redistributing land to those who work it. Ang land redistribution, ang kanilang primary goal ay ang pagbibigay ng mga lupa doon sa may nag-aari nito at hindi
at ang mga lupa na may at ang mga lupa na may nagtatrabaho dito o ang mga magsasaka na nagtatrabaho. ito ay fair at walang pagdadaya na nangyayari. Government initiatives. Agrarian reform is typically government initiative involving policies that regulate land sales, occupation, and provide support to the rural poor. This program may include credit measures, training, and agricultural extensions to enhance productivity. Ang government initiatives ay nagbibigay ng mga rules o mga batas na nagbibigay suporta sa mga taong mamamayan. Ito ay sila ay nagbibigay ng credit measures, training, and agricultural extensions to enhance productivity. Ibig sabihin, ang programang ito ay nagbibigay ng suporta sa mga tao na magbibigay sila ng mga training at pinapalakas ang agrikultura ng Pilipinas para mapalaki ang productivity ng Pilipinas, lalong-lalo na ang agrikultura. Number 3, economic impact. The reform aims to promote social equity and economic opportunities in rural areas, addressing issues of poverty and equality. By empowering farmers with land ownership, it seeks to provide their livelihoods and stimulate local economies. Ang impact naman ng agrarian reform sa ekonomiya ay nagbibigay ng social equity and economic opportunities in rural areas at binibigyan nito ng pansin ang paghihirap o poverty ng Pilipinas at pinapalakas nito ang mga magsasaka sa kanilang land ownership o pagmay-ari ng mga lupa. Number 4, broader changes. Beyond land redistribution, agrarian reform can encompass changes in agricultural practices, market access, and the overall agrarian system of a country, including the development of land markets and agro-processing. Sa pamamagitan ng agrarian reform, nagbabago ang ating kultura sa agrikultura dahil napapalaki natin ang market access at ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas dahil mas napapadali at mas malaki ang ating productivity dito sa Pilipinas. Number 5, evaluation. Organization like the World Bank access agrarian reform based on various dimensions, including market liberalization and effective of land reform measures. Ang mga organisasyon katulad ng World Bank ay ina-assess ang agrarian reform sa pamamagitan ng iba't ibang dimension at tinitingnan nito ang gaano ka-epektibo ang agrarian reform.